Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang araw, mapagpalayang araw. So, wala kami signal dito. Ito po yung meet and greet ng ating mga opisyalis ng SFGF, Sovereign Filipino Guardians of Freedom. Yan. So, upload ko na lang to, no? Ito ang inyong abang lingkod, si Luke. So, ito, puno-puno kami rito. At manananghalian. Tapos na kanina yung ano yan. Yan. So, Mic test. Ito, idaan na lang sa gitna. Para may abot na doon. Pasa-pasa. Ilalim. Hindi maka. Ladies and gentlemen, habang naghihintay siguro tayo, para hindi tayo mainip. Nagkwentuhan muna tayo. Make the first move. Kasi kanina, medyo na-late kami ng dating. Nauna na si Patil natin magsalita sa inyo. So, ngayon, itatanong muna ako. Naliban sa Facebook, sino ba nakakilasa sa akin before? Wala yata yun, no? Kasalanan ko siguro yun. Sa radyo sa ID. Sa Armed Forces, hindi rin ako kilala eh. Nag-general na ako daw para sa Armed Forces. Mata ka na ngayon. Ano kasi, 23 years ako sa intelligence service. So, natural lang sa akin yun na hindi ako. Pero, my first assignment, para magkwentuhan tayo, is in Danag Batikol, Sulu. Nasa 524 Engineer Construction Battalion. Nasa no man's land yung advanced command post namin. Ako lang din ang nag-iisang opisyal sa isang kumpanya, Charlie Company. Kasi walang gusto magpasay ng ulo noong panahon na yun, 1977. Kahit ng mga PMA yan, takot pumunta ng ulo eh. Ako naman, akala nila matapang, hindi naman ako matapang. Kaya ako nag-volunteer, masay ng ulo. Dahil marami akong kamag-anak sa ulo. Yung uncle ko kasi, nasa PC. So, area niya yung Hulo and Basilan. So, PC company commander yung uncle ng araw, 1963. Isang kumpanya lang yung nagkocontrol sa buong Basilan Island. Isang kumpanya lang yun. Pero the most peaceful province sa buong Pilipinas noong 60s. Sinong panahon na yun? Kung panood ninyo yung Tiniente Pugot, yun ang uncle ko. Sa pelikula, sa pelikula yun eh.
yung mga nahuhuli nilang ano, grade 3 pa ako noon eh. Mga anting-anting. Nahuhuli nilang kidnapper, hold upper sa Basilan. Doon ako nag-elementary kasi sa Langitan, Basilan. Elementary school. Classmate ko si, Commander Sarapudin. Yung sa MNLF. Naging classmate ko yan. Kaya nakilala yung uncle ko doon. Pag nakahuli sila ng ito, true story to, hindi ito pelikula. Pag nakahuli sila ng hold upper, kidnapper, confirm. Kasi nagre-report yung mga tao sa kanila eh. 26 lang yung tao ng isang kumpanya ng PC. 26 people can control the whole province. Alam niyo kung bakit? Pag nakahuli ng kidnapper, hold upper, dinadala sa harap ng munisipyo, pinupugutan ng ulo, lalagay yung ulo sa harap ng jeep, paparada sa bayan, palibot, tapos ina-announce sa PA system, noong 60s yun ha, wala pang human rights violation noon. Ina-announce noon kung sino ang kamag-anak ng hold upper, kukunin niya ang katawan sa harap ng munisipyo. Ano ng disiplina ng araw na naabutan namin. So ngayon, wala na yun, bawal na yun. Bawal na yun. Pero huwag naman nila uulitin. Pwede naman maulit eh pag nagtatagulo. Kasi ayaw ng mga tao ng araw doon sa Basilan na mga hold upper, kidnapper. Ang mga pulis noon, nagkwento sa amin, ang mga pulis nagrereklamo. Sabi nila, mahirap pa ng uncle mo. Wala na kaming mga huling criminal dito na maliban sa nagnanakaw ng baboy at manok. Yun ang sitwasyon sa Basilan noong 60s. Yung naman sa Hulo, my first assignment, na nagpatikol, nasa no man's land. Everyday, hinaharas kami doon. Kasi yung infantry na nagsisecure sa project namin, infrastructure project, ano yun, asphalting ng bitokang manok sa dalag. So kami yung nagbukas na ano doon ng kalsada doon sa Patikod. So everyday, hinaharas na ano yan, ng MNLF pa ang karaban noon. Kasi ang MNLF base, nandun lang din malapit sa kampo namin. Ang ginawa ko, hindi marunong nabutan ko yung mga sundalo sa Hulo, hindi marunong mag-operate ng mortar. Hindi pa nakahawak ng 50 caliber. Wala pang 50 caliber ang mga kumpanya nun eh. Sa amin lang, 30 caliber. So, wala pa kaming Armalite noon. Garan ang ginagamit ng mga sundalo mo sa 60, 77 na, garan pa rin. Kaya ang ginawa ko, nag-organize ako ng mga kapareha kong Ilonggo, isang team, puro naka-bar naman. Yung issue ng security namin, bar, lahat. Tapos dahil sa training namin sa PMA, ang ginawa ko, gumawa ko ng improvised landmine. Engineer nga eh. Kasi yung engineer nung araw, truck yung supply namin ng dynamite eh. Para sa blasting ng bato sa kalsada, saka blasting ng tulay, pag-iba ng tulay. So, marami kaming dynamite. Extension ng Hulo Airport, kami rin ang gumawa nun. Ang ginagawa namin, dahil walang aggregate. Sa Hulo proper, walang aggregate eh. Kaya yung malalaking bato sa Hulo, pinapasabog yun. Ginagawang panghalo sa semento. So, yun ang namin. Ang experience ko naman sa disiplina ng sundalo, pag nahaharas kami, may mga sundalo ako tumatayo. Yung kampo namin, lahat ng bunker namin underground. Bubong lang ang makikita sa itaas ng
baba. Nakalibing lahat ng tulugan namin. So, ang problema, pag nangaras kami, yung mga matapang na sundalo, tumatayo pa doon sa taas ng ano. Yung isang first sergeant, company first sergeant ko, sinabihan ko, pag tumayo ka pa dyan sa taas ng bato, kasi hindi niya raw makita yung kalaban eh. Ako nang papatay sa'yo. Kaya bumaba. So may mga sundalo talaga gano'n, mga matatapang. Meron din kami mga sundalo na pinagbawalan ko na ano, sabi ko, dahil no man's land, bawal na lumabas ng kampo. Pag after ng ano, 5 o'clock, after 5 o'clock kasi ang ano namin, disiplina namin doon. Pag may gumalaw sa labas ng kampo, pwede nang barilin. Hayop man o tao, basta gumalaw sa labas ng kampo, pwede nang barilin. No man's land eh. So, ang problema, may mga sundalo din na matigas ang ulo. Naghanap ng gulay sa labas ng kampo. Pako, dahil sa pako. Ang problema nila, naggugulay sila sa labas. After ng operation ng PIB, nag-retreat na yung PIB dahil nga malakas yung kalaban. Ay minilip sa Indanan. Sa Indanan naman yun. Dumaan doon sa lugar namin, yung dalawang APC. Nakita yung mga gugulay doon sa nakala nila sibilyan. Binanatan ng 50 caliber, kaya namatay na ako ng dalawang sundalo doon. Naggugulay lang sa labas ng kampo. So yan ang gano'n ang mga disiplina na nakapunta namin ng araw. Ito naman si General Palparan, First Lieutenant, kasama kami, 24th IB siya, katabi ng kampo namin. Mag-operation sila, sabi ko, sir, pwede ba sumama yung mga sundalo ko kasi walang experience sa gera eh. Pwede bang sumama mga sundalo ko sa operation ninyo? Sabi niya, sige, S3 si General Palparan noon. So, kinabukasan, may report ng mga 40 kalaban na Minulek. Siguro mga mga 2 kilometers from our camp. So, operate ang 24th IB. Kasama na kami, no? Pero kukunti lang kami. Isang kumpanya ng engineer doon, alam ko ba kung ilan ng tao? 13. Sa no man's land pa yun, ha? Oh. So, mahirap na talaga ang buhay ng araw. So, ganun ang naging experience namin. Nung mag-operate ang 24th IB, sabi ko, sir, may mga sundalo ko sa dito lang kami sa likod. Para maka-experience lang, makarinig ba lang ng putok. Para hindi naman matatakot. So, yun, nung matake yung dalawang APC, sa kampo ng Emmanuel, hindi naman nila akalain na fully armed pala yun, mga bago pala yung armas ng Emmanuel. So, hindi lang pala po ang kalaban. Kasi pabilis mag-reinforce yung Emmanuel ng araw. So, more than sila. Umatras yung dalawang APC. Atras, nag-retreat pa yung 24th IB sa kalaban. May General Palparan, nadaplisan sa may mata. Nadaplisan yung General Palparan sa encounter. Kaya ang experience namin ng General Palparan doon. Hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin yung General Palparan. Sabi niya, ang lakas ng loob doon, sabi siya, wala ko yung magawa eh. Kasi yung kampo namin, mas nauna pa sa kampo ng 24th IB. Nasa loob kami ng man's land. So, yun ang experience. Sa corruption naman, tiniyempi pa ako, anti-corruption. Nung nagalit din ako sa battalion commander namin. Kasi, nagtatrabaho yung kumpanya namin. Yung isang kumpanya, hindi nagtatrabaho, naglalakwat siya. Kaya tinanong ko yung first sergeant nila sa Bravo Company. Sarge, bakit hindi kayo gumagawa ng trabaho sa project? Sabi nila, sir, sira yung chainsaw. Kasi yung chainsaw ginagamit pagputol ng puno sa tabi ng kalsada. So, sira yung chainsaw. Sabi
Sabi ko, bakit pa? Paano naging sira yun? Ako ang bumili ng chainsaw, ito yun eh. Ang ginawa ko sa first sergeant, first, kunin mo yung Armalite ko. Kinuha ng first sergeant, kinuha ko yung Armalite. Inubos ko yung dalawang magasin ng Armalite doon sa pitong chainsaw. Kaya na Marcel, na Lord Marcel at name. Tapos sabi ko sa ayan, sabi ko sa company commander ninyo, sira na yung chainsaw. Kaya hindi kayo makapagtrabaho. Nag-imbestiga sa akin doon si GPA, Jan Rabat. Dumating siya sa first division, headquarters. Tinawagan ako ni Jan Rabat. There is Lieutenant Simoy. I-report ako sa CGPA kung bisita siya. Oh, sabi ni Jan Rabat ko, pagkarinig ko, nagwala ka ako doon sa batalyon. Sir, ganito ang istorya. Kinento ko sa kanya. Doon, sabi niya, don't you know that you can be discharged? Okay lang sir sa akin. Kung mali ako ako, okay lang sa akin. Very good, sabi niya. You go back. Ganun ang experience ko sa field. So, to cut the story short. Nung naging deputy camp commander naman ako sa SPA, sa Fort Bonifacio. Naging na ako, senior na ako. Nagtataka yung mga infantry officers during the cluster, cluster meeting, cluster A na Army. Palagi kami nag-attend. I always question yung report nila na merong encounter pero wala nang mamatay. Sabi ko, bakit ang daming report ng infantry ng encounter? Ang sinasabi, may nakita lang silang dugo pero wala nang mamatay. Ilan ba yung kalaban? Meron sabi 3, meron 6. Bakit hindi nyo na napapatay? Sa 3 lang pala yung kalaban. So, tanong yung mga senior officer sa akin, I was already full colonel din. Tatanong na yung mga staff ng SPA. Bakit? Marami ka bang hindi naman nila alam na galing na ako ng isa. So, kino-question nila kung bakit daw ako nagtatanong tungkol sa infantry operation. So, sabi ko, matagal na rin kami nag-operate eh. Sino ba sa senior officers ng Army na naka-experience ng 128 encounters? Buti buhay pa kayo sa Buhay pa nga eh. Masama lang mo eh. may anting-anting kasi. Hindi, kasi sa isip ng araw, ang ginagawa, before I return to the engineer, ang ginagawa ng isip ng araw, talaga naghahanap ng NPA ang kalaban. So, naghahayahan siya sa Davao, 111 former Sparrow Unit members. Pero itong mga Sparrow Unit members, pag sinabi mo na patayin yung araw, kahit na nag-iisa lang yan, kaya niyang patayin yung kalaban. Basta may utos. So, hindi na ambush lang naman ang experience ko. So, siguro, hindi na ako, sabi ko nga sa XP, hindi na ako dapat tanungin eh. Kung medalya din naman ang bibilangin, 35, triple M lang naman ako eh. So, bawal sa amin noon ang merong spirit device. So, ang bronze cross ko is 14. May bawal din sa amin ng gold cross kasi GSQ unit yung isa. May bawal nung araw, bawal pa yun. So, ang DSS ko is ano lang naman, 8 lang naman. Sir, may tanong ako, sir. Oh. Ilan na napatay mo? Ha? Tanungin mo kung nakakain na mga ako ng utak ng tao. Yun nga, sir. Nakakain na talaga, sir. Yung commander ng Ilaga, ang nag-train sa Ilaga, sa Cotabato, yung tatay ko, Talaga?
Sundalo din kasi yung tatay ko. Ang ilaga ang kinatatak mo talaga. Retired general din yung tatay ko. Kaya lang, hindi rin siya kilala sa ako sa AFP. Ayaw na magpasay ng Manila. Kaya doon siya pinilala So, ibig sabihin siya, nakakain na kayo ng 30 years, utak. 30 years sa Mindanao. Siya, nakakain na kayo ng utak ng tao. Ilan? What? Totoo ba? Totoo. Huwag mong subukan na ano. Yan na nga. Utak ng kambing. Dahil kasi sa mga ilaga, pag nakasama mo, susubukan ka naman. Kung hindi mo kaya yung utak ng tao, yung utak sa tuhod mo lang. Pareho lang naman sa baka. Pero sinasabi nila, sir, na utak yun ng tao? Ha? Sinasabi nila na utak yun? Oo, pwede nga kilawin eh. Pero alam mo, in fairness, karamihan sa military interview ko, kumain sila ng tao dahil ito naman, anak pala din ang kasama ng sundalo, hindi niya alam. Kasi parang ano na sila. Alam mo, bata pa rin sila tingnan. Baka yun doon dahilan. Ay sir, kambing lang kainin natin sila. Sabi kambing. May na-interview akong babae sa ano naman sila sa Yung site. time naman kasi ng father ko, is iba ang intelligence ng araw. Ang sundalo na yung intelligence ng 60s, may mga silencer yung baril nila. Alam nyo na ibig sabihin nun. Pag may order na hindi naman kami gagawa ng ganon kung hindi confirm na may ginawa ng kabulastugan yung tao. Hindi naman confirm kung hindi criminal yung tao. Kaya hindi sa sige lang ninyo makikita yung mga nangyayari sa totoong buhay yan. Pero sir, nasasabi ko ngayon, mabait pa rin talaga ang tao ngayon ng bansa. Dahil sa nangyayari ngayon, di ba, kabalastugan, kababuyan sa bansa natin. Kasi Buhay pa rin sila eh. yung mga commander, mga tambalos-los dun eh. Sa Diba? taas. Tama naman si Inday Sara eh. Tambalos-los natin. Hindi lang si tambalos-los nag-iisa eh. O marami. Daming tambalos-los ngayon eh. Sir, saludo kami sa iyo, sa iyong dakilang kabayanihan sa paglikod sa bayan. Mahirap yun, sir. 150 encounter. Ito naman, istorya sa Tatay Digong para hindi kayo magtataka. I was assigned 1981 sa Davao City. I was already team leader sa PCN, sa Reynoso. Malipat ako ng Davao City ng 1981. Nung dumating ako sa Davao, my father was also the chief security, retired na siya, chief security ng banana plantation sa Lapanday, tsaka sa Davao del Sur. Plantation ng Del Monte. So, kaya si Tatay Digong naging mabait sa Armed Forces. Noong time na yun, 1981 hanggang 1983, target pa namin kay Tatay Digong, kasama siya sa Order of Battle. Di ba ilagay Dahil kaibigan niya yung commander ng MPA na hinahabol namin eh. Nakikipagkita pa siya eh. So, ano yan sila? Si Tatay Digong nagsimula yan na flag lawyer, human rights lawyer, kaya hindi niya pwedeng questionin o hindi siya pwedeng questionin ni Leila de Lima. Pino-question nila tungkol sa human rights, si Tatay Digong. Yan nga ang dependent ng human rights ng araw eh. Kaya alam niya yung galaw ng CPNB. Pero sir, totoo po ba? Kaibigan niya rin si yung commander ng NPA sa Panabo, Davao del Norte. Sir, totoo po ba na naging member siya ng Ilaga? Hindi Hindi. Yung tad-tad lang. Hindi rin. Ano lang yun? Pangyabang niya lang yun. Siyempre, kasama sa kwento yun. Pag kwento na, ang tawag ko namin dyan, pagkwento ang lasing ng, siyempre, kung ano yung masasabi. Pero kaya naging Pero alam mabait. niyo rin po sir, yung pulahan. Naging mabait si Tatay Digong, kung yung record to magagalit sa ating Tatay Digong. Naging mabait yan sa AFP. Nasa OB siya nung
ano, noong 80s. Kaya tumutulong kasi sa NPA, umakyat pa ng kampo ng NPA, pagdiway ng pagkain. Alam namin yun, di mo sa intelligence namin. Kaya pinasusurveillance sa amin. Pinasusurveillance yan sa amin. Dalawa silang lawyer ng club, Free Legal Assistance Group. Dalawa lang sila matigas na lawyer sa club. Si Atty. Dodong Portfolio, yun ang close friend niya. Sa ano pa sila, yung rights lawyer. Ang problema na matay si Dodong Portfolio, ang pinag-inalaan na pumatay ang armed forces. Sa pinaimbestigahan. Kami rin ang nag-imbestiga eh. Ano. So, nalaman namin na ang pumatay dating MNLF member. Ang problema nila, kasi yung kaibigan ni Tatay Digong na NPA, ang MNLF galit naman sa NPA. Dahil sa Lapanday, dalawa yung kampo doon eh. Sa southern part ng Lapanday, kampo ng NPA. Sa northern part ng Lapanday, kampo ng MNLF. So ang nagalit yung MNLF dahil ang revolutionary tax na tinatanggap ng NPA mas malaki kaysa tinatanggap nila. So ang napag-initan ngayon, yung siyempre, yung human rights lawyer na tumutulong sa NPA. So nabaril ngayon yung si Atty. Dodong Portfolio. Nagalit niya si Tatay. Ang ginawa ni Marcos Sr., si Marcos Sr. mismo, through chain of command or chief isap, nagbigay sa amin ng instruction to protect Rodrigo Roa Duterte. Flag lawyer para hindi mapagkamalan na pag namatay, baka na naman sabihin naman nila, AFP na naman. Oh, yun ang palaging sinasabi ng mga CPP-NPA. Pag may namatay, AFP gumagawa. So, ang ginawa ni Marcos Sr., alam niyo na kung bakit pinaliting sa balian ng bayani si Marcos Sr. Yan pala dahilan. So, kami yung team na nag-conduct ng covert security kay Tatay Digong. Pati pag-date niya sa Apo View Hotel sa mga iba-ibang babae, kasama kami. Pero hindi niya alam na kami. Hindi niya alam na kami kasi covert niya eh. Iba pa pangalan ko eh. Kaya hanggang ngayon, hindi alam ni Tatay Digong kung sino ako. Kahit natanungin niyo pa siya. Pagdating niya, sir, sasabihin ko na ikaw. Pero pag kinwento ko sa kanya na nung dumating ng misis niya, ako yung nagpanggap na kasama ng babae para sa kanya. Ganun ang trabaho ng So yun pala ang dahilan talaga niya, sir, kaya pinalibing talaga niya sa Kaya nung maging presidente siya, pinapahanap ako kung masana. Hindi ako nagbayado. Hanggang ngayon, yung ano sa kanya. Kasi marami sa mga kaibigan niya ng NPA na namatay din. Bakit naman maalala niyo pa, mapag-initan pa kami. Pero sir, ano masasabi ko kay Tatay Digong sa whole niya? Kilala mo talaga yung buong pagkatao niya bilang nanungkulan sa bayan? Righteous. Sa lugar? Isa lang ang description ko kay Tatay Digong. Righteous. Pag pumatay ka ba ng criminal, mali ba yan? Hindi. Yung ano doon. Ibig sabihin, righteous. Pag pumatay ka ng rapist, mali ba yun? Pag pumatay ka ng addict na nakapatay din, mali ba yun? Kaso sir, ang nangyari ngayon, mga adik, hindi pinapatay. Righteous pa tayo? Kaya yung taas na nagusga. Yung mga dapat lang patayin, yung mga gumagawa ng ulit. Sa Bible yun eh. Nasa Bible yun, sir. Balik ulit sa kamdi. Isa lang ang alam ko sa Bible na pwede pumatay, di ba? Sodom at Gomorrah. Anong nangyari? Kaya nga. Sinabi ng Diyos na pumili ka ng dalawang tao na matino at hindi ko gagalawin ng Sodom at Gomorrah. Di ba? Naman ba sa Bible yun?
Eh, wala ka nang pili. Kaya, nagkaroon ng ano yung usulong ng gawa. Totoo po ba na mas stricto ang intay-sara kaysa Hindi naman. sa kanila po? Hindi naman. Pinaupo. Wala naman, depende sa tao yun eh. Kasi hindi mo makilala ang tao hanggat hindi nagiging commander. Yung mga natatakot lang na may mga kasalanan. Diba? Pero sir, Kagaya ng NPA, bakit sila natakot sa armed forces? Kasi marami silang pinatay na sundalo eh. Oh. At pulis. sir, ang tanong ko sir, totoo ba na once na military ka, tapos wala kang anting-anting, mas mabilis ka mabaril? Wala naman, hindi naman totoo yung anting-anting. Ang anting-anting natin, yung paniniwala sa Diyos. Ating-ating. Tanong niyo yung misis ko. Bakit eh, kasama ko sa Bislig eh. Yung raid ng NPA, yung Sparrow team. Yung bahay ng team namin sa Bislig, Surigao Sur. Nandun yung misis ko. Oh. Alam ko bakit kasama ko yung pamilya ko. Cover ko kasi civilian ako. Pa-assign ako sa isang lugar, kaya Surigao Sur noon, wala pang kalsada. Yung lugar ng NPA, ng Bislig. So, kailangan kasama yung pamilya para magpanggap na civilian. Kasi kung wala kang kasama yung pamilya, mahangalata ka na sundalo. Oh, diba? Balin mo sir, no? Pero sir, wala po ba kayong na ano? Wala po ba kayong napulot or yung katulad kayo tatay ko ba malapit sa chicks? Eh sa itsura nyo ngayon, pogi kayo. Mas lalo pa nung kabataan. Ano sir? Si Ay, beauty queen yung misis ko. Miss Metro Manila yan eh. May nasakit yung ba ulo ni ma'am? Bakas na bakas eh. Ay, yung kaya ano po, kaya Sakit ang ulo niya sir. ma'am yung sa anting-anting, hindi mo totoo yun. Si Kapnado po, walang anting-anting, pero hindi naman pumatay-matay. Gusto niyo ako mamatay? Ay, oo. Ako wala naman ng anting-anting eh. Nagkataon lang, yan ang maambos ako, tinamaan ako sa dibdib. Kaya na may bulletproof vest ako. Meron ako bulletproof vest, ito tumama sa hard plate. Yung may plate kasi yan pwedeng tablad ng ano yan, M60 yung bulletproof vest. Nakalagay yung sa bakal. Ay, yung tumama yung so, ano lang din naman. Sabi nga po sabi nga po pa, wala. So, depende yun sa paniniwala mo sa Diyos. Meron dyan sundalo, dami-daming kwentro, daming nagkakaroon. Pwede ka rin pumatay ng tao, basta magpaalam ka yan sa Diyos. Naman dito, patay. Naman dito, patay. Ah, grabe. Daming hindi ko matay-matay. Kami naman. Any question Kasi pa? ganyan siya eh. Sir, di mo pa nasagot yung katanungan ko. Since naging kaibigan mo si Tatay Liso, katulad ka rin ba sa kanya? Pinasakit mo rin ulo ni ma'am? Hindi naman. Bago ako nagpakasal, 24 lang yung mga girlfriend ko eh. Halata naman maganda pa rin si ma'am. Kahit na kayo ang ganda ng banding niyo, sir, no? Kasi nung panahon namin sa PMA, kaya sa PMA ko, witness si Baron. Si Baron siya, ako naman, adjutant lang ako sa PMA. Yung naglalakad na mabilis sa parada. Bawal. Yan ang trabaho ko nung araw. Nasa regimental staff, pag may mga bisita, lalo ng mga muse, doon unang dinadala sa wato namin eh. Ayo! Tawanan. May hagdanan doon. Hindi tuwan. Nabot ko yun, sir. Sabi ko na nga, Kaya si sir. kung ikwento ko sa inyo, yung kapatid ni Rizal Tibero, girlfriend ng baron namin yun, si Cadet Tanganas.
Anong Tiberos. Kaya yung tatlong magkapatid ng babae, si Risa, at si... Pia. Yung isa, Pia. Palagi yan doon sa kwarto ng regimental staff. Nang dumating sila doon sa PMA. Kasi ko inabutan mo. Kaya si Risa Ontiveros, naging mister niya si Barakel. Lieutenant Barakel. Kung inabot si Risa, Buhay pa ba yan si Barakel, sir? Kaya yung tatlong kapatid, naging girlfriend ng kadete yun. Yung mga Ontiveros. Mahilig talaga pumisita sa... Anong mangyari sir kung nabutan mo? si Risa, Oo. mabait yun. Ah, Mabait yun. Team na yun. Yung asawa ni, ni Bong Revilla, nakapunta rin yan doon sa munti ko na rin maligawan yun eh. Hindi lang pumayag yung tatay. Hindi pumayag yung tatay. Lani, merkado. Yan naman ang true story. Sir, naka-live kayo, sir, ha? wala signal dito, wala signal. Nagkakaroon si Bong Revilla. Wala na si Bokse. Mamaya pa i-upload. Hindi na siya makalabas. Sir, may tanong po ako, mga langgalang po. Ano po talaga ang responsibilities, duties, and rights of SFJ? Duties, responsibilities, rights of Ano SFJ. yung purpose ng SFJ? SFGF. Mission. Ako nag-volunteer ako noon kasi nung nag-rally kami. Yung first rally na nag-attend kami mga retired, 300, umabot ng 350. Pero konti lang yung nasa Lawasang Bonifacio noon. Ang issue na pinaglaban namin noong araw, yung sa pension, retirement pension. Ang gustong bawasan ng gobyerno o di kaya tatanggalin nung panahon ni Secretary Jokno. Kaya ako yung nag-lead ng rally, May 1, 2023. Doon sa Liwasang Bonifacio, kaya wala pa kayo nun. Hindi pa well-organized ang FDF nung araw. Although, April yata na So, naghahanap kami ng organization na pwede namin samahan. Ayun, sir, meron tayo. Kaya itong rally na yon, alam niyo yung resulta ng rally ng mga retired, no? Natanggal si Jokno. Ayun yung pagkatanggal ni Jokno. Dahil sabi ko, pag walang resulta, hindi na rally ang susunod na nagawin namin. Armado! Hindi naman pwedeng armado, pwede naman dumukot eh. Huwag niyong pilitin. Yun yung inaano natin. In God's time. Huwag niyong pilitin yung mga retired. Dahil ang mga retired, kung kukunti lang kilala ninyo, karamihan dyan, sagad ng experience yan sa gera. Lalo na yung mga kasama sa special operation. May mga PTSD. Kasi kung minsan, nung time na sa army, pag sinabi ng commander na may huli kami noon sabi ng commander, ang ingay-ingay naman ng huli ninyo dyan, nasa kwarto. Patatahimik nyo yan. Kinabukasan, kung nasaan na yung huli natin? Sabi mo siya, patahimik ka. Diyan po, yung, di ba, alam natin, nakukunfirm na rin na wala na kambing. Yes, kambing, wala na. Kasi Ano pa? Wala pa kasi kailangan magsalita na si Aimee. Hindi pa natin alam eh. Hindi pa ano sa palagay ninyo ang maging ganun? Somebody has to stand out Ayaw nila. na magpakita ng leadership qualities. Kaya nga sinasabi ko kay Captain Dado, kung ako ang tatanungin, hindi pa masyado, siguro hindi pa matanggap may Sara Duterte na pwede sa mag-lead. Kung hindi niya na maintindihan, na pwede niyang i-save yung country. Kung meron siyang leadership potential, masyadong late, too late, gaya ngayon, kung namatay man si BBM, tapos mag-declare ng martial law, so ibig sabihin, ano man ang gagawin ni Sara is too late.
Nakapag-declare na ng martial law eh. De, sir, ano magiging dahilan nila na magma-martial law? Siya lang. Ayaw nila Ano dahilan nila? May gulo bang nangyayari? Eh, sinabi naman ni Makukulit kasi sila. Congressman na yun. Congressman na Silvery ba yun? Sinabi. Oo. Sinabi naman yung dahilan, tama yun eh. Sinabi rin ni Congressman Tiangco. Sinabi rin ni Vic Rodriguez. Sinabi rin ni Atty. Topacio. Sinabi rin ni Dean Paz. Nasusundan ko lahat yun eh. Dahil kaibigan ko din naman sila. So, ibig sabihin, papayag ang Kongreso before. Kasi may proseso, di ba, sir? May proseso na dapat magpaalam muna sa Kongreso kung Hindi magbababa. na kailangan magpaalam, automatic sa Constitution. Pag dineclare ng Supreme Court na incapacitated ang Presidente in whatever case, hindi na pwedeng magiging o mag-function as President. Automatic na papalit ang Vice President, take out ka agad ang Vice President dapat. Supposed to be, automatic din ang Armed Forces to protect the next leader, which the Armed Forces is not doing now. Dapat naghahanda na sila eh. Ang pinaghahandaan nila, martial law eh. Anong ibig sabihin? Hindi katangahan yun. Bakit sila naghahanda ng mga martial law? Sino mag-o-order? Kasi naghanda sila dahil alam nila, pag sisilipin ang opisina nila, nakinabang sa Ganito kasalanan. naman ang sa sitwasyon ni Browner. Ganito naman ang is supposed to be, papel na ni Browner ang mamamayagpag ngayon as chief of staff. Because based on my knowledge, ang chain of command, ang highest is the commander-in-chief. Next highest, the chain of command ng armed forces, is the chief of staff. Hindi SND, not any other political leader, not even the SND, not even the vice president. Pero, it's the role of the chief, the armed forces to protect whoever is the succeeding president. So sa ngayon para they should have been preparing already for their action to protect whoever is not to arrest. Instead of protecting, they are preparing to arrest the vice president. It is wrong. It is against the Constitution. Kahit sinong lawyer ang magkano dyan. Actually, I have finished also my legal studies. Hindi nga ako lawyer, pero I have my legal studies sa Defense Institute of the United States on legal matters. Kasi kailangan din namin yun sa operation. Kung bakit, paano magiging legal yung combat operation ng Army. Pinag-aaralan din yun. Paano magiging legal yung pagpatay ng tao na kalaban ng gobyerno. Pinag-aaralan din yun. Yung po nga sa General Simoy, yun yung question ko, ano magiging dahilan nila? Ba't sila Sabihin lang nila magulo. Ha? Sabihin lang nila magulo. Alin na magulo? Sa Pilipinas? Diba nag-ano sila ng fake news? Gawain na nila yung fake news Gawaan na eh. nila, sir. Sundan nila yung playbook ng tatay. Ang dami Ay, nila grabe. ginagawa. Gagawain na nila yung Tapos, ngayon pa lang nagsisimula na sila ng fake news. To agitate, actually ang mga fake news ngayon is ginagawa to agitate the people to rise up so that they have more reason to declare martial law. Ano po ang gagawin ng SFGF pagka ganito illegal yung kanilang martial law? Patay tayo. Lalabanan The natin. people is not actually supposed to be standing up. But is an individual choice ng bawat isa sa atin mga Pilipino. Kumbaga sa amin, kagaya nung panahon namin, kabataan mga bayan, di ba makibaka, huwag matakot. Magbata ka pa nga, lumalaban ka na. Makibaka ka na para sa bayan. Ayan. So, ibig sabihin, nasa individual choice yun. Sa ngayon, kung wala man tayong matatakbuhan, maliban sa SFGF, at least mayroong SFGF na pwedeng takbuhan ng taong bayan. So kung wala man matatakbuhan, it's up to the people to decide on their own and join an organization that can probably save the country. Sinong tinatakbo? Yun!
Ano ba ang tinatakbuhan ng mga masa nung magka-problema sila sa gobyerno? Kaya nga lumakas yung NPA. Kasi wala silang tatakbuhan sa isip nila. Sa individual choice niya eh. Sa isip nila, sa kanya-kanyang pag-iisip, wala silang matatakbuhan na iba maliban sa pagsama sa NPA. Diba? So, ganun din sa mga Pilipino ngayon. You have your own individual choice. Naririnig ninyo sa dyaryo, nababasa ninyo sa ano. So, you have your choice kung sino ang dapat sasamahan ninyo pag panahon na tumayo na ang taong bayan. So, doon makikita kung tama ba o hindi dahil ang taong bayan na magde-decide kung ano yung tama. As a majority, hindi yung minority ang magde-decide kung hindi yung ano yung tama para sa bayan. Minority nga ang malakas ang loob. Malakas ang loob So, nasa tao na yon. Ito naman ang masasabi ko tungkol sa pagsisinungaling. Lahat naman tayo, grade 1 pa lang eh. Diba? Grade 1 pa lang eh. Tinuturuan na tayo na bawal magsinungaling. Elementary ka pa lang, dinidikit na yung utak mo, bawal magsinungaling. Pag nangupya ka sa klase, either you are suspended or you are dismissed. Ibig sabihin, pag nagsinungaling ka sa mga sagot mo, mali yun. So kaya nga nadi-dismiss o nasa-suspend yung student. So that is a disciplinary action against liars. Liars in school. So liars in work. Sir, Oh. General Roma. Tagal mo sa PMA. Ang tagal mo sa PMA, nahirapan sa training ko. Nakikita niyo yung mga kontraksyon, bilang-bilang dito, bakit hindi ko yun? Yun. Napahilikan niya yung mga Individual. Ano nga sinasabi ko, individual choice kasi yun eh. Individual choice. Nakuha siya sa pera. Individual choice yun eh. Pero ang consequences, you should accept it individually in the future. There are consequences in the future. Kunyari, kayo, magkakapatid kayo, 12 kunyari. Individual choice ng bawat isang kapatid. Hindi mo pwede compel na yung buong ano eh. Kapatid, Kaya nga, kanya-kanyang buhay. naririnig ko yung vlog niyo, sir, na ibubuwag na yung PMA. Ibubuwag ng PMA. Kung ako ang tatanong namin, isa that is Lumalasot si Tayo Mindanao. sa panahon ngayon, kung may nangyari man sa presidente at hindi tumayo ang chief of staff to defend the person who will be succeeding as president, that is tantamount to treason. Kasi violation of the Constitution for the national security is tantamount to treason. Kapag nag-declare ng in the future, the next president can declare a revolutionary government, then the commander-in-chief can organize a general court-martial. Pag general court-martial and the case is treason, it is allowed to have the firing squad. Sir, Captain Court Marshal na lang. Nasa Articles of War yan. Ang Articles of War is the disciplinary Bible ng Armed Forces of the Philippines. Yeah. Yun ang Bible ng Armed Forces on all activities in the Armed Forces, legal or not, or otherwise. Question. Di ba sinasabi na patay na si BBM tapos hindi na Makamatay dahil sa Browner. Browner yung successor? Sino ang pwedeng mag-declare ng martial law? Yung next administration. Ngayon mo muna dito. Ang next administration will conduct an investigation on the violations of people before the present situation. So,
It's up to the next administration. It's up to the next administration. Pero ang intelligence report will be conducted or investigation will be conducted not by the police. It should be done by the armed forces of the Philippines. Yung intelligence unit ng armed forces of the Philippines should be the one in charge of conducting the investigation of all violations of the government while the last president is in office. So lahat ng involved, for example, conspiracy to commit corruption. Hindi na PNP matter yun eh, kasi national security issue ng related na yan sa national security issue. So ang mag-investigate na dyan, ang armed forces. Kung mayroong revolutionary government, it should be general court martial is legal. So kaya nga armed forces ang mag-investigate, dahil ang armed forces will have the general court martial composition. Ang selected senior ranking officers of the armed forces ang pwede naman. I have been the president of the General Court Martial also in the army. Nang imbestigahan namin yung Major General, I was still one star. But I am the president of the General Court Martial. So I can decide on the conviction of the one charge. Senior man siya o hindi. So sa General Court Martial kasi, they can decide based on the findings of an investigative body. So, sinasabi niyo, sir, na possible na yung makakasara because of the martial law? Yung? Sinasabi niyo po ba, sir, na posible hindi makaupo si Sara because of my martial law? Possible. Unless natatay yung tao. Possible. Kasi nga siya yun eh. She may be too late. Sino mag-declare ng martial law? Kasi ganito kasi yan. Wala, hindi nila dineclare na namatay na yung kambing. So ang senaryo po, wala pong declaration. So, if ever natigil na si kambing, nakahanda na sila bago matigil, may video na yan. Kasi magbibideo ka lang, magsalita, hindi alam ng lahat live, basta naka-video, na mag-declare siya ng martial law. Susunod na po lahat. Senaryo natin yan kasi hindi sila sumusunod sa tamang proseso. Even legality ng korte hindi na sinusunod. So, bakit nila patuloy dinideny na namatay ng kambing? Ang senaryo next niyan is hinangin tayo. Mag-declare na sila. Siyempre, kailangan laging makita yung Pangulo, hindi na makita. Pag nag-martial na, maobliga na natin makita. Kung video pinakita na, wala na, di ba? Sige. So, mag-declare sila. Wala bang pwedeng Wala na, kundi mananggigan ang tao. Sana isang na nakapag-asa. Isang na nakapag-asa. Kaya nga ano dyan, ang violation dyan is the armed forces should be able to know the real situation in the country. Kasi hindi sila gumagalaw eh. Kaya ako naman nasasabi yan, I have been the chief of operations ng ISAP before I went back to the engineer. Ako ang head ng operations division ng buong intelligence unit in the country. And that was in 2001. So, before I became a defense attaché. So, ano dyan, it's supposed to be a proper way. It's supposed to be the armed forces should be working now. So, what is the armed forces doing now? Kung wala silang ginagawa ngayon, there is already a violation. Yes, sir. Because you have to identify the people who should be protected by the armed forces. May di ba natin Hindi lang puntahan, sir? naman ang presidente ang kailangan proteksyonan ng armed forces. Who are supposed to be the leaders who should be protected by the armed forces. Kaya sir, next, okay ba puntahan natin sila? Para magsalita sila para sa bayan? Hindi ka papasinin. Kasi, mas marami tayo. Pinuntahan na namin si Jan Brownell September 20. Yung sinabi niya na pinakumbinsin namin sila naman po, it is another lie.
Kaya kung masabing liar si Brown. Dahil nandun ako sa meeting. Sa loob ng conference room ng GHQ. With the chief of staff and the staff of the general headquarters. J1 hanggang J9. So, doon pa lang, may violation na si and I am a witness to that, so I can witness kung bakit siya nagsisunali. So, marami pang violation. Kaya lang, ang problema kasi natin, tahimik kasi yung process because nobody strong enough Kaya nga, to sir. speak out. Yun nga, sir eh. So, next na natin, sir, mo tayo. Wala na, nasa tao na, nasa atin na ngayon yan. Kung paano ang gagawin natin to convince the other sectors of the society to protect the whole country. Sir, may suggestion ako, sir. Since you know already na you already have a violation, bakit hindi po ang SGF pangunahan, kasambahan sila ng reklamo dahil nagbili-bingihan sila sa naging nangyayari ngayon sa bansa. So magsamba tayo ng reklamo, sir. Wala na, sa akin lang is magsampang lang tayo ng kaso at this time. It's too late. Kasi ang decision making ng Supreme Court ay 2 taon. Pag mag-file na sila ng martial law, wala na. Pag nag-deliberate ang Supreme Court, in any case, example na lang natin yung 2025 budget. Ang habeas corpus nga, ang tagal. Hihintayin pa nila ang 2027 na bago sila mag-decide dahil ang maximum ng Supreme Court is 2 years. 2 years. Ang decision na kailangan makapag-decide sila within 2 years, which is too long for illegal battle. So, yun man, yung mga nagsasabi na magsampa, hindi magsampa sa Supreme Court. Experience na natin yan eh. Eh sir, mayroon ako isang suggestion, sir. Pwede tayo magsampa sa Supreme Court na agarang action or magkaroon ng special court room para sa lahat ng problema na mga kaso na apektado ang bansa at mamamayan. Ganito Kasi pag lang. may special court room, yung mga judge, wala na ibang atupagong kaso, pati yung kaso lang na Organization of another court will take around 3 to 5 years. Oh. tagal din pala. So wala nga ang lawyer kung nasabi ng ganyan na totoo eh. Kaya nilang hindi nagsasalita yung mga lawyer dahil alam nila kung paano i-delay yung decision ng korte. For example, kaya sa amin, real estate case na sa property sa ng isang kumpanya. 20 years. Oh, real estate property lang ang maglabas ng decision ang Supreme Court 2 years talaga, after 2 years. So, ganun din sa ibang kaso, kung basahin lang yung mga previous cases. Tagal talaga sir, parating na ako sa lay, kaya ano. Hindi yan pinapalampas ng Supreme Court ng 2 years. Kaya lang po, for better decision making, dapat meron na lang tatayo na magsasabi sa Supreme Court na General Simoy, decisionan nyo na yan. kung pwede bang si Inday Sara Duterte ang Okay, mamaya, pagkain natin yung ano. Kaya kahit ka muna sir. okay, tapos na ako. Pagkainin muna natin. Sige, sir. Very much. Binigasan ko nga, wala ko ng pagkain. Okay, kain mo na. Ang tanong ko, ano po pwedeng i-advise o gawin ni Sara patungkol dun sa dun sa nangyayari ngayon? Laki